Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Chanel A. Tipuno and this is my first day on the 365 days daily devotion with Pastor Russell. And ang topic po ngayon is trusting while waiting. Habakkuk chapter 2 verse 3 English Standard Version. For still the vision awaits its appointed time, it hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come and it will not be late. Sa Tagalog, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin. Ito'y tiyak na darating, hindi ito ang aantay. Kagaya nga po ng sinabi ni Pastor Russell na para po tayong mga inakay dahil meron tayong mga kanya-kanyang time para lumipad. Kasi ang mga tao po, and ako din, marami po tayong hinihiling sa buhay natin na minsan, akala natin hindi tayo napapakinggan ni Lord kasi hindi niya binibigay sa atin yung parang, Lord, ang tagal-tagal ko nang naghihintay, ang tagal-tagal ko nang pinag-pray, ang tagal-tagal ko nang hinihiling itong bagay na to, pero bakit hindi mo pa rin binibigay sa akin? And sa devotion na to, na-realize ko na kaya siguro hindi binibigay ni Lord kasi meron siyang mas better plan for us or ibibigay naman talaga ni Lord. Pero kailangan nating maging handa. Kasi baka yung hinihiling natin kasi hindi naman pala natin kaya i-handle. So, for example, hihiling ka ng yung sana Lord maging successful ako sa ganito. Sana Lord ako yung maging top 1 or what. Pero baka kung ibinigay yun ni Lord sa'yo nang hindi ka pa handa, baka lumaki lang ang ulo mo. Baka hindi mo siya magamit ng tama. Baka makasama siya sa'yo. Kasi meron tayong manghihililing na pang sarili lang natin. Hindi natin iniisip kung ano yung magiging consequences nun sa sarili natin, sa pamilya natin, at sa ibang mga taong makapaligid sa atin. And si Lord, alam niya ang lahat ng nangyayari kasi siya ang pilot ng buhay ng lahat ng tao. And di naman natin kailangang mandahan si Lord na siya yung nagpapatakbo ng buhay natin. Meron siyang sariling kalendaryo, meron siyang sariling timeline. Yung timeline natin, minsan talagang hindi aakma sa timing nito. Kasi minsan, masyado tayo nagmamadali. Pero according sa verse na to, kung sa tingin mo matagal, dapat maghintay ka. Kaya nga natatandaan ko yung quote na, good things comes from those who wait. Ibig sabihin, yung mga talagang matyagang maghantay, sila talaga yung mga pinagpapala kasi parang nakikita ni Lord na nagtitiwala ka sa Kanya and lahat ng nagtitiwala kay Lord is pinagpapala niya. God might seem slow or delayed. So minsan, ayun nga, minsan sa tingin natin na ang bagal naman ng ang tagal naman na kumikinggan ni Lord, ang tagal naman niya ibigay sa akin. Pero God is not delayed. God will never delay kasi ibibigay ni Lord kung para sa'yo and ibibigay ni Lord sa tamang panahon. And kapag dumating yung tamang panahon na yun, makapasabi lang tayo kaya pala hindi siya binigay sa akin ni Lord dati, kaya pala ngayon lang binigay sa akin ni Lord is ngayon lang ako naging ready, ngayon lang naging bukas yung puso ko. And ngayon lang ako may ginawa para makuha yung bagay na matagal ko nang pinag-pray. God works according to His own schedule. So, si Lord kasi parang hindi pa tayo pinapanganak or hindi pa tayo lumalabas sa mga tiyan ng mga magulang natin or sa nanay natin is alam niya na kung paano yung magiging buhay natin, kung paano yung magiging daloy ng buhay natin. Siguro kung minsan um, ipe-permit ni Lord na mangyari ito sa atin, it's not because hindi niya tayo mahal. Kung merong mga problema na binigay sa atin si Lord o hinayaan niya na mangyari sa buhay natin, hindi ibig sabihin nun kasi hindi na tayo pinapakinggan ni Lord o hindi niya na tayo mahal. Kasi God is so good na binibigyan niya tayo ng mga problema to make us stronger and to build the relationship na meron tayo sa lahat ng bagay kayang ibigay ni Lord sa atin. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ng hinihiling natin, pagiging successful sa pamilya, sa business, sa
academics, lahat ng name it, lahat ng success, parang ibigay ni Lord. But, kagaya nga ng sinabi ni Pastor Russell, habang nag-hope tayo, habang nag-wait tayo, dapat we really need to act. We need action. Kaya nga sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi, hindi lang pwede na maghahantay ka lang na isubo sa yung blessings, hindi lang pwedeng absorb ka lang ng absorb. Dapat you work for it. Dapat patunayan mo sa Diyos na ito ako, Lord. Gusto ko talagang makuha itong bagay na to. And sa tamang panahon kung saan sa tingin mo na perfect time para ibigay ito sa akin, doon ko siya tatanggapin. Laging yung work natin, laging according sa God's will. Kung hindi para sa atin, huwag natin ipilit kasi there are things na masyado natin pinipilit na hindi naman pala talaga para sa atin, hindi naman pala talaga natin kayang itanggap. And God knows that. We really need to wait on God's promise kasi sa pagkakatanda ko is wala namang pinramis si Lord na hindi niya tinupad. Walang mahirap kay Lord, walang imposible kay Lord kasi God is sovereign, lahat alam niya, lahat kaya niyang gawin dahil mahal niya tayo. And ayun, so at the end of the day, we really need to wait for the Lord. Hintayin natin si Lord na gumalaw sa buhay natin pero huwag natin ipaubaya sa Kanya ang lahat. Gawin natin yung best natin while waiting for the Lord and lahat ng mga panalangin natin, lahat ng hinihiling natin is ibibigay niya dahil with God, nothing is impossible and with God, everything is right. And everything will come in the right place at the right time. Yun lamang po, isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. Ako po ulit si Chanel Tipuno and this is my first daily devotion with Pastor Russell.